Ate, lumabas ka! Hindi mo no bahay ito! Huwag mong idaan sa iyak ang panggaganso mo sa aming magkakapatid. Ang boses ni Ramon ay tila matalim na kidlat na bumasag sa masayang ingay ng pista sa barangay. Kasunod nito ay ang malakas na kalabog ng isang lumang maleta na tumama sa basang lupa. Bumukas ito at humambalang ang ilang pirasong kupas na duster ni Lord sa gitna ng putikan. Hindi pa nakontento si Ramon. Muli itong pumasok sa loob at sunod-sunod na itapon ang mga gamit ni Lourdes, ang kanyang luma at punit-punit na lambat, ang timbang ginagamit sa paglalako ng isda, at ang isang sako ng tuyong ipinagmamalaki niyang pinakamalinis sa buong Cebu. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Lourdes, 52 taong gulang, ang mga kamay na magaspang at puno ng peklat mula sa paghihiwa ng isda ay nanginginig sa sobrang hiya. Nakapaligid sa kanya ang mga kapitbahay na kanina lang ay masayang nakikikain sa kanilang handaan para sa fiesta. Ang amoy ng lechon at masarap na pagkain sa loob ng bahay ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy habang pinapanood ang sariling kapatid na hiyain siya sa harap ng maraming tao. Ramon, anong ibig sabihin nito? Nangangatal ang boses ni Lourdes. Kababasa lang ng abogado ng testamento ni tatay kaninang umaga. Sabi ni Ate Valdez, sa akin iniwan ang batuin at ang bahay na ito dahil ako ang nag-alaga sa pamilya sa loob ng 3 dekada. Bakit mo ako pinalalayas? Tumawa ng nakakabingi si Ramon. Isang tawang, puno ng pangumutya na nagpatayo ng balahibo ni Lord. Inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at iwinagaywa ito sa harap ng mga usisero. Iyan ang akala mo, ate? Pero heto ang totoong huling habili ni tatay. Nakasaad dito, 2 linggo bago siya mamatay, binago niya ang lahat. Sa akin niya ipinangalan ang buong dar-ari-arian dahil alam niyang ako lang ang may pinag-aralan para patakbuhin ang negosyo. At ikaw? Pinik mo ang dokumentong hawak mo para suluhin ang lahat. Magnanakaw ka, ate? Mismong pamilya mo, ninakawan mo. Parang gumuho ang mundo ni Lourdes sa narinig. Magnanakaw? Siya na tinalikuran ang sariling pangarap, siya na hindi nag-asawa para lang matiyak na makakapagtapos ng kolehiyo si Ramon sa Maynila. Naalala ni Lourdes kung paano siya gumigising ng 3:00 ng madaling araw para mag-asikaso ng Mang Tuen. Kung paano niya tiniis ang hapdi ng asin sa kanyang mga sugat para lang may maipadala siyang baon sa mga kapatid niya. Lumingon si Lourdes sa 2 pa niyang kapatid, sina Mario at Benji, na nakatayo lang sa pintuan ng kanilang lumang bahay na bato. Umaasa siyang may magtatanggol sa kanya. Umaasa siyang maaalala nila ang bawat butil ng kanin na ibinigay niya sa kanila habang siya ay tubig lang ang iniinom para makatipid. Mario? Benji? Wala ba kayong sasabihin? Alam ninyo ako ang nagpagod para sa lahat ng ito? Alam ninyo hindi ko kayang gawin ang ibinibintang ni Ramon? Pagmamakaawa ni Lord. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak at humalo sa ulan na nagsisimulang bumuhos. Ngunit mabilis na umiwas ng tingin si Mario. Si Benji naman ay tumitik sa sahig at bumulong. Pasensya na, ate, pero sabi ni Ramon, peke raw talaga ang dokumento mo. Ayaw naming masangkot sa gulo ng batas. Mas masakit pa sa sampal, ang katahimikan ng 2 niyang kapatid. Ito ang mga batang binuhat niya sa kanyang likuran noong baha. Ang mga batang pinagluluto niya bago pumasok sa eskwela. Ngayon, sa harap ng kayamanan at sa harap ng malakas na boses ni Ramon, tila naging estrangjero silang lahat sa kanya. Nakikita ninyo? Sigaw ni Ramon sa mga tao. Maging ang iba ko pang kapatid alam ang katotohanan. Lord, umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka patungo sa kulungan. Lord felt the weight of his siya crushing her chest. Ang danggal na iningatan niya ng higit sa kalahating siglo ay winasak ng sarili niyang dugo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig. Akala ko pa naman napakabait ni Lourdes. Totoo nga ang kasabihan, nasa loob ang kulo. Kawawa naman ang mga kapatid niya, muntik nang makuha ang mana nila. Hindi na nakasagot si Lord. Wala siyang lakas para lumaban sa paninirang puri ni Ramon habang ang kanyang puso ay nakakapira-piraso. Lumapit siya sa putikan at isa-isang pinulot ang kanyang mga duster.
Bawat dampi ng maruming tubig sa kanyang kamay ay paalala ng kawalang hiyaan ng kanyang mga kapatid. Sa gitna ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang lumang moklu, ang kawil na ginagamit sa paggawa ng lambat na pamana pa ng kanyang ama. Yun lang ang kinuha niya. Tumayo siya ng tuwid, kahit na basang-basa na ng ulan at putik. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ramon na puno ng tagumpay at kasakiman. Ramon, ibinigay ko ang buhay ko para sa inyo. Akala ko, pag-ibig ang itatanim ko. Pero tila ahas ang pinalaki ko sa aking dibdib. Darating ang araw, ang dagat na nagbigay sa atin ng yaman ang siya ring kukuha ng lahat sayo dahil sa kawalang puso mo. Isang malakas na tawa lang ang isinagot ni Ramon bago malakas na isara ang pinto ng kanilang bahay. Ang bahay na itinuturing ni Lourdes na tahanan pero ngayon ay naging isang malamig na kuta ng pagtataksil. Naglakad palayo si Lourdes sa gitna ng dilim at ulan, bit-bit ang iilang basang damit at ang kanyang sugatang danggal. Wala siyang mapupuntahan hanggang sa maalala niya si Aling Rosa, ang matandang biyuda sa dulo ng dalampasigan na dati niyang tinulungan nung walang-wala ito. Habang naglalakad, nakita ni Lourdes si Teresa, ang kanilang katulong na hindi halos nagsasalita na nakatayo sa ilalim ng isang puno. May iniabot itong isang maliit at kalawanging susi kay Lourdes bago mabilis na tumakbo palayo. Tila takot na makita ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang susing iyon ay pamilyar sa kanya. Yon ang susi sa maliit na compartment sa ilalim ng lumang bangkang Lourdes 1, ang bangkang matagal nang hindi ipinapagamit na kanyang ama. Sa loob ng kanyang pighati, isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Kung totoo ang diwa ng kanyang ama, bakit tila may mga sikretong pilit itinatago ni Ramon? At ano ang kinalaman ni Teresa, ang piping saksi sa lahat ng nagaganap sa loob ng kanilang tahanan? Sa dulo ng daan, lumingon si Lourdes sa bituin na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Hindi ito ang huli. Ang dalampasigan na nakasaksi sa kanyang paghihirap ay siya ring magiging saksi sa kanyang pagbabalik. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako ay tila mga martilyong pumupukpok sa natitirang lakas ni Lourdes. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Aling Rosa, amoy luma, amoy dagat, at amoy ng kahirapang pilit nilalabanan. Nakaupo si Lourdes sa isang kawayang bangko, nakabalot ang nanginginig niyang balikat ng isang tuyong kumot na ibinigay ng matanda. Uminom ka muna, Lourdes. Mainit ito. Malumanay na sabi ni Aling Rosa sabay abot ng isang basong kape na gawa sa sinangag na bigas. Tinanggap ito ni Lourdes, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay hindi sapat para tunawin ang namumiong yelo sa kanyang puso. Salamat, Aling Rosa. Pasensya na kayo, wala na talaga akong ibang matakbuhan, bulong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay paos. Tila iniwan na rin siya ng sariling lakas. Huwag mong isipin yun. Nung mamatay ang asawa ko at wala akong pambili ng kabaong, sino ba ang tumulong sa akin? Sino ba ang nagpautang ng walang interes at nagpadala pa ng mga tauhan para ayusin ang bubong ko? Ikaw, Lourdes, hindi nakakalimot ang langit sa mga taong may mabuting loob. Sagot ni Aling Rosa habang maingat na inilalagay ang isang maliit na plato ng bahaw na kanin at tuyo sa harap niya. Tiningnan ni Lourdes ang pagkain. Ito ang tuyo na siya mismo ang naglinis at nagpatuyo sa bituin. Ngayon, ang sarili niyang pinaghirapan ay tila naging pagkain ng pakiusap. Kumuha siya ng isang subo, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang hapagkainan sa kanilang bahay kanina bago ang gulo. Ang lechon na binili niya gamit ang sariling ipon, ang mga paboritong putahe ni Ramon na siya mismo ang nagluto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Habang busog ang kanyang mga kapatid, siya naman ay nilunod sa putik at kahihiyan. Bakit nila nagawa sa akin ito, Aling Rosa? Tanong ni Lourdes. Sa wakas ay tumingin na sa matanda. Pinaaral ko si Ramon hanggang Maynila. Minsan, hindi na ako kumakain para lang may maipadala akong panggastos niya sa mga project niya sa college. Ang akala ko, kapag nakatapos siya, magiging katuwang ko siya sa pagpapatakbo ng Bentwid po.
pero ang diploma na pinagpaguran ko, ginamit niya para dayan ang sarili niyang kapatid. Bumuntong hininga si Aling Rosa at naupo sa tapat niya. Ang pera, Lord, ay may kamandag na kayang bumulag kahit sa pinakamatalinong tao. At ang mga kapatid mo? Baka hindi lang sila nadaya ni Ramon. Baka nadaya rin sila ng sarili nilang takot na maghirap muli. Biglang natigilan ng dalawa nang may marinig na mga boses mula sa labas ng barong-barong. Kahit malakas ang buhos ng ulan, rinig na rinig ang malalakas na boses ng mga kapitbahay na dumadaan, tila sinasadya nilang iparinig ang kanilang pinag-uusapan. Totoo ba? Si Lourdes nagpeke ng dokumento? Akala ko ba santa-santita yan dito sa barangay? Sabi ng isang boses babae na kinilala ni Lourdes na si Marites, ang tindera sa palengke na madalas niyang bigyan ng diskwento sa isda. Iyon nga ang sabi ni Ramon, galit na galit ang bata. Kawawa naman, pati yung bahay na pinaghirapan ng tatay nila, gustong kami ni Lourdes. Kaya pala hindi nag-asawa, kasi gusto palang suluhin ang mana. Sagot naman ng isa pa. Napapikit ng mariin si Lord. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ang hiya ay isang mabigat na pasanin para sa isang babaeng buong buhay na nag-ingat ng kanyang pangalan. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sumigaw at sabihin ang katotohanan. Ngunit, anong laban ng isang babaeng walang pera at walang bahay? Laban sa isang lalaking may hawak na dokumento at suporta ng mga kapatid. Inilabas ni Lourdes ang maliit na kalawanging susi na ibinigay ni Teresa mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Susi ba yan ng tatay mo? Tanong ni Aling Rosa. Ibinigay sa akin ni Teresa bago ako umalis. Susi ito sa lumang bangka, ang Lourdes 1. Pero matagal lang hindi binubuksan ang bangkang yon. Bakit ito ibibigay sa akin ni Teresa sa ganitong panahon? Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Si Teresa, ang batang yon ay parang anino sa bahay ninyo. Lagi nakikinig, laging nagmamasid, pero walang sinasabi. Maraming alam ang batang yon, Lourdes. Marahil ang susing niya na magbubukas sa katotohanang pilit nilulunod ni Ramon. Tumayo si Lourdes at lumapit sa maliit na binta ng gawasan ni Pa. Sa di kalayuan, tanaw niya ang maliliwanag na ilaw ng bentwen at ng kanilang bahay. Doon, may musika, may tawanan, at may mga taong nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng isang punong niyog malapit sa bakod ni Aling Rosa, napansin ni Lourdes ang isang figura, isang babaeng nakatayo, basang-basa sa ulan at hindi gumagalaw. Si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lord. May takot sa kanyang muha, ngunit meron ding isang uri ng pagsusumamo. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ng dagat, kung saan nakadaong ang lumang bangka ni tatay. Bago siya mabilis na lumingon sa likod at naglaho sa dilim, tila may tumatawag sa kanya o may humahabol. Naramdaman ni Lourdes ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa bentwen, hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim pang lihim na nakatago sa ilalim ng mga alon at sa loob ng pusod ng kanilang pamilya. Aling Rosa! Sabi ni Lourdes nang hindi inaalis ang tingin sa dilim. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung akala ni Ramon ay naitapon na niya ako kasama ng mga basura, nagkakamali siya. Ako ang panganay sa pamilyang ito. At ako ang nakakaalam kung paano basahin ang dagat kapag may dumarating na bagyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kalawanging susi. Ang sakit ng pagkakakiyanat, pagtataksil, ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa Lord Juan. Ang gabi sa dalampasigan ng Cebu ay hindi kailanman naging ganito kalamig para kay Lord. Sa ilalim ng nagbabantang langit, at sa gitna ng paos na huni ng mga kuliglig, dahan-dahang naglalakad si Lord patungo sa pinakadulo ng duwon kung saan nakadaong ang Lord 1. Ang lumang bangkang ito ay tila isang kalansay ng nakaraan, puno ng lumot, bakbak ang pintura, at matagal nang hindi nasasagay ng tubig dagat. Lagi itong nakatali sa isang sulok na malayo sa mga modernong bangkang demotor na binili ni Ramon. Tandang-tanda ni Lourdes ang bilin ng kanyang ama noon.
Lourdes, ang bangkang yan ang kaluluwa ng pamilya natin. Huwag ninyong hahayaang mabulok, pero huwag niyo ring pakikialaman ng loob. Noon, ang akala ni Lourdes ay isang pagpupugay ang pangalan ng bangka para sa kanya. Ang panganay na anak nakatuwang ng ama sa bawat pagpalaot. Ngunit habang hawak niya ang kalawanging susing ibinigay ni Teresa, isang kakaibang kaba ang humahaplos sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay nang isaksak niya ang susi sa maliit at tago na compartment sa ilalim ng upuan ng kapitan. Sa loob ng maraming taon, akala ni Lord ay sira na ang lock na ito. Ngunit sa isang malakas na pihit, narinig niya ang lagitik ng pagbukas. Isang amoy ng lumang papel at amag ang sumalubong sa kanya. Sa loob ay may isang kahon na gawa sa nara, balot ng makapal na plastik para hindi mabasa. Inilabas ito ni Lourdes at binuksan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang flashlight. Ang unang tumambad sa kanya ay isang lumang litrato. Isang lalaki at isang babae na nakatayo sa harap ng dagat. Ang lalaki ay ang kanyang tatay, batang-bata pa, masaya, at may kakaibang kislap sa mga mata na hindi kailanman nakita ni Lord nung nabubuhay pa ang kanyang nanay. Ang babaeng katabi nito ay hindi ang kanyang ina. Ito ay isang magandang babae na may mahaba at itim na buhok at ang mga mata nito ay eksaktong katulad ng mga mata ni Teresa. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Cebuano. Para sa akong paboritong Lord, hinaot kining sakayan magdala kanato sa atong bamgo. Para sa paborito kong Lord, sana ang bangkang ito ang magdala sa atin sa ating pangarap. Nabitawan ni Lord ang litrato. Parang binuhusan siya ng kumukulong tubig. Ang pangalang Lord na nakapinta sa bangka, ang pangalang ibinigay sa kanya, ay hindi pala para sa kanya. Ito ay para sa babaeng ito. Ang unang pag-ibig ng kanyang ama. Ang tunay na Lord sa puso ng matanda. Hindi maaari, bulong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Buong buhay ko, akala ko ako ang espesyal. Akala ko, kaya ako ang pinangalanan sa bangka ay dahil ako ang inaasahan ni tatay. Pero, aninulang pala ako. Hinalungkat pa niya ang loob ng kahon at nakakita ng isang lumang logbook, ang talaarawan ng biyahe ng kanyang ama. Binuksan niya ang huling pahina kung saan ang petsa ay 2 linggo bago ito namatay. Ang sulat kamay ay magulo, halatang nanghihina na ang kamay na humahawak ng panulat. Patawarin mo ako, Lourdes ko. Hindi ko nagawang protektahan si Teresa, gaya ng pangako ko sa iyo. Namamatay na ako, at ang tanging maiiwan ko sa kanya ay ang katotohanang nakatago sa ilalim ng twin. Alam ko, kapag nalaman ito ni Ramon, hindi niya titigilan ng bata. Ramon is greedy, just like his grandfather. Lourdes, if you find this, please, guide your sister. Teresa is the flesh of my flesh, the secret I carried to the grave. Huminto ang mundo ni Lourdes. Sister, kapatid, si Teresa, ang piping katulong na palaging minamaltrato ni Ramon, ang batang laging nasa sulok at halos hindi pinapakain ng maayos, ay kapatid niya sa ama. At mas matindi pa roon, ang bentuen at ang lahat ng ari-arian ay hindi pala para kay Lord at lalong hindi para kay Ramon. Ang tunay na tagapagmana ayon sa batas ng konsensya at sa mga dokumentong nakatago rin sa loob ng kahon ay ang anak ng babaeng mahal ng kanyang ama. Biglang nakarinig si Lourdes ng kaluskos mula sa itaas ng twin. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at itinago ang kahon sa ilalim ng kanyang duster. Sino yan? Isang boses lalaki ang umalingonggaw. Si Ramon. Nakita ni Lord ang anino ni Ramon na papalapit. May hawak na bote ng alak at tila lasing. Kasama nito ang isa pang lalaki na nakasuot ng barong, ang Kong Chung Vien, notaryo, na tumulong sa kanya para pekiin ang di umano'y bagong testamento. Sinasabi ko sa iyo, attorney, kapag naibenta na natin ang Lord Juan sa mga smuggler sa Leyte, wala na silang makikitang ebidensya, tawa ni Ramon. Ang boses ay puno ng masamang balak. Iyong matandang babaeng yon, si ate, hahayaan ko siyang mabulok sa kalsada. At yung piping si Teresa, isasama ko siya sa deal.
Maraming nangangailangan ng trabahador sa mga bodega doon. Napakuyom ang palad ni Lourdes sa dilim. Ang put na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Hindi lang siya ninakawan ni Ramon ng ari-arian, ninakawan din siya nito ng danggal. At nayon ay balak pang ipagpalit ang buhay ng kanilang kapatid para sa pera. Sa pagkakataong iyon, alam ni Lourdes na hindi lang ito laban para sa kanyang sarili. Laban ito para sa katarungan ni Teresa at para sa katotohanang pilit ibinaon na kanyang ama sa ilalim ng mga alon. Dahan-dahang gumapang si Lord paalis sa ilalim ng bangka. Pilit na hindi gumagawa ng ingay, habang ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nang makalayo siya ng kaunti, muli niyang nilingon ang Lord 1. Ang bangkang yon, na dati ay simbolo ng kanyang pagmamalaki, ay naging simbolo na ngayon ng isang masakit na lihim. Ngunit yon din ang magiging sandata niya para pabagsakin si Ramon. Hindi mo makukuha ang gusto mo, Ramon, panata ni Lourdes sa sarili habang tinatahak ang daan pabalik sa barong-barong ni Aling Rosa. Ang dagat ang nagbigay sa atin ng lahat, at ang dagat din ang saksi sa kasalanan mo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi napansin ni Lord na may isang pares na mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa itaas ng isang lumang container van. Isang lalaking may hawak na radyo at mabilis itong nagsalita. "Boss, nandito ang matanda. May nakuha siyang kahon sa lumang bangka." Ang panganib ay hindi pa nagsisimula. Hindi na hinintay ni Lourdes na sumikat ang araw. Sa pag-itan ng dilim at ng unang silat ng liwanag, naglakad siya pabalik sa ancestral house. Ang bahay na itinayo mula sa bawat patak ng pawis niya at ng kanyang ama. Bitbit niya ang galit na mas mabigat pa sa sako ng asin at ang kahon ng katotohanan na mahigpit niyang yakap sa ilalim ng kanyang duster. Pagdating sa tarangkahan, sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at upos ng sigarilyo. Ang bakuran na dati ay malinis at maayos ay puno na ng kalat mula sa nagdaang pista. Sa veranda, nakita niya si Ramon na nakasandal sa posteng kahoy, tila naghihintay sa kanya. Bumalik ang dakilang martir, pangungutya ni Ramon habang humihitit ang sigarilyo. "Ano ate, gutom na ba? O baka naman napagtanto mo na mas masarap matulog sa malambot na kama kaysa sa sahig ng barong-barong ni Rosa?" Tumayo ng tuwid si Lord. "Hindi ako narito para sa awa mo, Ramon. Narito ako para kunin ang mga huling gamit ko at para paalalahanan ka. Ang bahay na ito ay may alaala, at ang alaalang iyon ang lalamon sa'yo." Humalahak si Ramon, isang tawang puno ng kawalang galang. "Alaala? Ang kailangan ko ay pera, hindi alaala. At sa lalong madaling panahon, ang bahay na ito at ang Bentuen ay magiging pera na." "Ramon, maawa ka naman kay tatay," giit ni Lourdes. Ang boses ay nagsisimulang manginig sa suklam. "Pinaaral kita. Ibinigay ko ang lahat. Nung kailangan mo ng pambayad sa matrikula mo sa Maynila, ipinagbili ko ang tanging alahas na pamana ni nanay. Tiniis ko ang gutom para lang hindi ka mapahiya sa mga kaklase mong mayayaman. Yan ba ang sukli mo? Ang itapon ako na parang basurang walang silbi?" Lumusong si Ramon mula sa veranda at hinarap si Lourdes ng malapitan. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasuka. "Yan ang problema sa iyo, ate. Akala mo, ang lahat ng sakripisyo mo ay may katumbas na utang na loob habang buhay. Naiirita ako sa mukha mong laging mukhang kawawa. Itong bahay na ito? Karapatan ko ito dahil ako ang lalaki. Ako ang magdadala ng apelido ni tatay, hindi ang isang matandang dalaga na walang alam gawin kundi magbilang ng isda." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Teresa mula sa kusina, bitbit ang isang tumpok na mga lumang gamit ni Lord. Mga litrato, mga sertipiko ng parangal noon kabataan niya, at ang paboritang rosaryo ni Lord. "Oy, Piping, itapon mo yan sa gatungan," sigaw ni Ramon kay Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Lord. "Wag! Ramon, mga litrato ni nanay yan." Ngunit hindi nakinig si Ramon. Hinablot niya ang mga litrato mula sa kamay ni Teresa at sa harap mismo ni Lord, itinapon niya ang mga ito sa isang maliit na apoy na ginagamit sa pagsusunog ng basura sa gilid ng bakuran. "Huwag!" sigaw ni Lord.
Pilit na dinaluhong ang apoy para isalba ang mga natitirang alaala ng kanyang ina. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Ramon, dahilan upang mapaupo siya sa matigas na semento. "Wala ka ng gamit dito, Lourdes. Wala ka ng puwang dito," bulyo ni Ramon. Sa sandaling iyon, habang nakaupo sa semento at pinapanood ang pagtupok ng apoy sa mga muka ng kanyang mga mahal sa buhay, may naramdaman si Lourdes na humawak sa kanyang balikat, si Teresa. Sa isang iglap ng pagkakataon, habang nakatalikod si Ramon at tumatawa, mabilis na ibinaon ni Teresa ang isang maliit na piraso ng papel sa palad ni Lourdes. Isang mabilis na tingin ang ipinukol ni Teresa, puno ng babala at takot, bago ito muling yumuko at nagkunwaring nagwawalis. "Umalis ka na!" sigaw muli ni Ramon. "At babalaan kita, nakipag-usap na ako sa mga pulis. Kapag bumalik ka pa rito at nanggulo, idedemanda kita ng trespassing at harassment. Baka gusto mo sa kulungan ituloy ang pagiging martir mo?" Dahan-dahang tumayo si Lord. Pinagpaga niya ang kanyang duster, ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Ramon. Ang apoy sa kanyang likuran ay unti-unting namamatay, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay mas lalo pang nag-alab. "Tatandaan ko ang araw na ito, Ramon," malamig na sabi ni Lourdes. "Ibinigay mo sa akin ang lahat ng dahilan para hindi na kita ituring na kapatid. At tandaan mo rin ito, ang katotohanan ay parang dagat. Kahit anong lalim ng ibaon mo, lagi may paraan ang mga alon para itapon ito pabalik sa dalampasigan." Tumalikod si Lourdes at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Nang makalayo siya ng kaunti sa bahay, binuksan niya ang papel na ibinigay ni Teresa. Sa loob ay may nakasulat na magulong mga letra. Tila minadali, nasa kanya ang tunay na selyo. "Ibebenta ang bituin bukas ng gabi sa mga taong nakamaskara. Itatakas nila ako. Tulong." Nang hinig ang buong pagkatao ni Lord, hindi lang pala ari-arian ang ninanakaw ni Ramon. Balak din nitong ipagbili ang sarili nilang kapatid sa mga masasamang elemento. Tuminggala si Lourdes sa langit. Ang araw ay sikat na, ngunit para sa kanya, ito na ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gamitin ang nakatago sa kahon ng Lourdes 1 bago maging huli ang lahat. Sa loob ng barong-barong ni Aling Rosa, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang mitsa ng lamparang digaas na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Nakaupo si Lord sa sahig. Sa harap niya ang lumang logbook at ang litrato ng kanyang ama, kasama ang babaeng tunay nitong minahal. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagkapahiya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa amang buong buhay niyang sinamba. "Patawarin mo ako, nanay," bulong ni Lord habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa isa pang maliit na litratong na iligtas niya mula sa apoy. "Buong buhay natin, naniwala tayo sa isang kasinungalingan." Biglang may marahang kumatok sa pintong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. 3 mahina at sunod-sunod na katok. Agad na itinago ni Lord ang mga dokumento sa ilalim ng banig bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Si Teresa, basang-basa ang kanyang manipis na duster at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak at may bakas ng pulang pasa sa kanyang braso. Malamang ay galing sa marahas na pagkakahawak ni Ramon. "Teresa, anong ginagawa mo rito? Mapapahama ka kapag nalaman ni Ramon na tumakas ka," nag-aalalang sabi ni Lourdes habang mabilis na hinihila ang bata papasok sa loob. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Lord at idinikit ito sa kanyang pisingi. Ang lamig ng balat ng bata ay tumagos sa puso ni Lord. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Lord ang isang bagay na matagal na niyang pinalampas. Ang pagkakahawig ni Teresa sa kanyang ama, ang hugis ng ilong, ang kurbada ng labi. Si Teresa ay isang buhay na paalala ng kasalanan at pag-ibig ng kanyang magulang. Kumuha si Teresa ng isang pirasong uling mula sa kala ni Aling Rosa at kumuha ng isang punit na karton. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula siyang gumuhit at sumulat sa wikang Cebuano, ang tanging paraan niya para magsalita. "Nakita ko sila," sulat ni Teresa.
Noong gabing mamatay si tatay, nag-aaway sila ni Kuya Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Hinawakan niya ang balikat ni Teresa. Anong nakita mo, Teresa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Teresa sa karton. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa uling, nagiging itim na mansa. Pinipilit ni Kuya Ramon si tatay na pirmahan ang bagong papel. Ayaw ni tatay. Sabi ni tatay, sayo at sa akin lang ang binitwen. Galit na galit si kuya. Sinaka niya ang kamay ni tatay para itama ang pirma. Umiiyak si tatay. Hanggang sa tumigil ang paghinga niya. Isang malakas na hapdi ang bumasag sa dibdib ni Lord. Hindi lang pala pinalsipikan ni Ramon ang dokumento. Pinabilis niya ang kamatayan ng sarili nilang ama sa pamamagitan ng takot at dahas. May isa pang papel, dagdag ni Teresa sa pagsulat. Itinago ni tatay sa loob ng selyo ng twin. Yon ang totoong testamento. Ang hawak ni kuya ngayon ay peke, pero gagamitin niya yon para ibenta ang lahat bukas ng gabi sa mga banyaga. Niyakap ng mahigpit ni Lourdes si Teresa. Ang bata na itinuring niyang hamak na katulon ay siya palang nagdadala ng pinakamabigat na krus sa kanilang pamilya. Ang katahimikan ni Teresa ay hindi dahil sa hindi siya makapagsalita, kundi dahil sa matinding trauma at takot na baka siya ang susunod na patayin ni Ramon. Patawarin mo ako, Teresa, hikbi ni Lourdes. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinagtanggol noon. Akala ko, sapat na ang pakainin ka at bigyan ng matutulugan. Hindi ko alam na mas matindi pa ang pinagdadaanan mo kaysa sa akin. Kumawala si Teresa sa yakap at tumingin ng diretso kay Lourdes. May apoy sa kanyang mga mata, isang hiling para sa katarungan. Kinuha niya muli ang uling at isinulat ang huling salita na nagpabago sa pananaw ni Lourdes. Ate. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siyang ate ni Teresa, kahit sa pamamagitan lang ng sulat. Sa sandaling yon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Lourdes ay naglaho. Hindi na ito tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa dalawang babaeng pinagkaitan ng pag-ibig at tanggal ng mga lalaking gahaman sa kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Teresa, panata ni Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi kita hahayaang itakas ni Ramon. At hinding-hindi niya makukuha ang bentwen na pinaghirapan ni tatay para sa atin. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming sandali, biglang natahimik si Aling Rosa na nakadungaw sa bintana. Lourdes? Teresa? Huwag kayong maengay. Bulong ng matanda, ang boses ay puno ng takot. Dahan-dahang sumilip si Lord sa siwang ng dingding na nipa. Sa labas, sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno ng saging, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket, may hawak na radyo, at dahan-dahang lumalapit sa barong-barong. Ang liwanag mula sa kanyang sigarilyo ay tila isang pulang mata ng demonyo sa gitna ng dilim. Nandito sila, bulong ni Lord. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalang sa kaba. Hindi lang pala sila pinapanood ni Ramon. Sinusubaybayan na sila ng mga taong pinagbentahan ni Ramon ng twin. Ang bawat galaw nila ay kalkulado na ng kalaban. Teresa, dumaan kayo sa likod. Sa may taniman ng kamote, utos ni Aling Rosa. Ako na ang haharap sa kanila. Takbo, Lourdes! Protektahan mo ang bata! Sa gitna ng kadiliman ng gabi, muling tumakbo si Lourdes. Hawak ang kamay ni Teresa. Ang ulan ay muling bumuhos, tila nakikiramay sa kanilang pagtakas. Ngunit sa bawat hakbang nila sa putikan, alam ni Lord na hindi na sila pwedeng magtago habang buhay. Kailangan nilang lumaban bago pa sila tuluyang lamunin ng dilim. Humahapdi ang mga binti ni Lord sa bawat pagkatisod niya sa mga ugat ng puno at matatalas na bato. Ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Teresa. Sa likod nila, narinig nila ang malakas na pagkalabog ng pinto ng barong-barong ni Aling Rosa at ang pag-alit na boses ng isang lalaki. Nasaan sila? Rosa, huwag mo kaming lokohin! Hindi na narinig ni Lourdes ang sagot ng matanda dahil patuloy silang sumusuot sa madilim na taniman ng kamote hanggang sa makarating sila sa likuran ng lumang bodega ng bentwen. Dito, ang amoy ng nabulok na isda at kalawang ang namamayani. Ito ang lugar na kabisado ni Lourdes kahit nakapikit.
ang mga pasikot-sikot na hindi alam ni Ramon dahil kailanman ay hindi ito nagbabad sa dumi ng trabaho. Tito Teresa, huwag kang gagawa ng ingay. Bulong ni Lourdes habang iganigiya ang bata sa ilalim ng isang nakataob na lansa. Hingal na hingal si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa takot. Habang nagtatago, nakarinig sila ng mga yapak ng sapatos sa semento sa itaas ng bodega. Sumilip si Lourdes sa siwang na mga luma at sirang jalousie ng opisina sa itaas. Dun, nakita niya si Ramon. Hindi na ito ang mayabang na Ramon na nakita niya kanina sa fiesta. Ngayon, si Ramon ay pawisan. Naninginig ang mga kamay at tila isang maamang tupa sa harap ng isang halaking nakasuot ng itim na leather jacket. Si Kulas, ang kilalang tauhan ng isang sindikato ng smuggling sa Leyte. Ramon, hindi kami nagpapatakbo ng charity dito, malamig na sabi ni Kulas habang nilalaro ang isang balisong. Ang perang ipinautang namin sa iyo para sa failed shipment ng mga endangered na lamang dagat ay hindi basta-basta nawawala. 5 milyon, Ramon. 5 milyon ang kailangan naming bawiin. Alam ko, Kulas, kaya nga ibinibigay ko na sa inyo ang bintuen, di ba? Nauutal na sagot ni Ramon. Maayos ang lahat ng papeles. Pirma na lang ng buyer ang kailangan bukas ng gabi. Maayos? Paano magiging maayos kung ang balita namin ay may hawak na ibang dokumento ang ate mo? Idiniin ni Kulas ang dulo ng balisong sa lamesang kahoy. At ang batang si Teresa, kailangan namin siya. Alam mo ang usapan, ang bata ang magsisilbing interest sa utang mo. Maraming kliyente sa kabilang isla ang naghahanap ng katulad niya. Walang boses, walang isusumbong. Naramdaman ni Lourdes ang panginginig ni Teresa sa tabi niya. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Pilit na tinatakpan ang mga tainga nito. Kahit nahuli na. Ang sikmura ni Lourdes ay parang binaliktad. Ang sarili niyang kapatid, ang laman at dugo niya, ay handang itapon ang isang inosenteng bata sa impyerno para lang mabayaran ang kanyang mga pagkakamali. Mahahanap ko sila! Panata ni Ramon. Nakatakas lang sila kanina, pero hindi sila makakalayo. Bukas ng gabi, bago dumating ang bagyong binalita sa radyo, matatapos na ang deal natin. Ibibigay ko sa inyo ang bentuen at ang piping si Teresa. Dumayo si Kulas at tinapik ang pisingi ni Ramon. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, ikaw ang itatali namin sa angkla at itatapon sa gitna ng dagat. Nang umalis ang mga lalaki, naiwan si Ramon sa opisina, mag-isa. Bigla itong sumigaw sa galit at itinapon ang isang basong kristal sa pader. Kasalanan mo ito, Ate Lourdes! Sigaw ni Ramon sa hangin. Ang boses ay puno ng baliw na galit. Kung ibinigay mo na lang sa akin ang lahat ng walang gulo, hindi sana tayo umabot sa ganito. Palagi ka na lang nakaharang sa daan ko. Sa ilalim ng lansa, napapikit si Lourdes. Doon niya napagtanto ang malalim na lason sa isip ni Ramon. Hindi lang ito tungkol sa utang. Galit si Ramon sa kanya dahil sa loob ng maraming taon, si Lourdes ang tumayong haligi ng pamilya. Para kay Ramon, ang bawat sakripisyo ni Lourdes ay isang paalala ng sarili niyang kawalan ng silbi. At ngayon, ang tanging paraan para patunayan ang kanyang lakas ay ang wasakin ang lahat ng binuo ng kanyang kapatid. Teresa! Bulong ni Lourdes nang tumahimik na sa itaas. Mayroon na lang tayong hanggang bukas ng gabi. Bago ang deal, kailangan nating makuha ang selyo na sinasabi mo. Yon ang tanging paraan para mapigilan ang pagbebenta sa bentuen at mailigtas ka. Tumingin si Teresa sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Tumango ang bata ng dahan-dahan. Kinuha ni Lourdes ang kanyang luma at kinalawang na mutsloy na dala-dala niya mula pa noong gabi ng fiesta. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang gamit niya sa paghahanap buhay, at ngayon, ito ang magiging sandata niya. Ngunit habang nagpaplano sila ng pagtakas sa bodega, biglang tumunog ang isang radyo mula sa labas. Boss, nakita namin ang bakas ng putik sa likod ng bodega. Nandito lang sila sa loob. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay tumama sa siwang ng nakataob na lansa. Nanigas ang buong katawan ni Lourdes. Ang oras na inaakala nilang nasa panig nila ay biglang naglaho. Nandiyan na sila! Bulong ni Lourdes,
Ang kanyang boses ay naging matigas at handa. Teresa, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka sa direksyon ng dagat. Huwag kang lilingon. Ngunit sa labas, narinig nila ang pamilyar na tawa ni Ramon. Ate, alam kong nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na sa akin ang bata at baka hayaan kitang mabuhay. Ang banta ay malinaw. Ang baynot patibong ng utang ni Ramon ay unti-unti nang sumasara sa kanila. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang mahabang daliri ng kamatayan na humahaplo sa gilid ng nakataob na lansa. Sa ilalim nito, pigil ang hininga ni Lord habang nakayakap kay Teresa. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng bata sa kanyang likuran, tila isang ibong nagpupumigla sa hawla. Ate, alam ko nandyan ka? Muling uminat ang boses ni Ramon, mas malapit na ngayon. Huwag mo nang antayin na, kalad ka rin namin kayo palabas. Masisira lang ang maganda mong duster. Narinig ni Lourdes ang mga yapak sa basang semento. Mabigat, mayabang, at walang pasubali. Alam niyang hindi sila pwedeng manatili doon. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang tumpok ng mga lumang lambat na may mga pabigat na tingga. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, hinila niya ang dulo ng lambat. Nang tumapat ang anino ni Ramon sa harap ng lansa, buong lakas na itinulak ni Lourdes ang mga lambat palabas. Ang mga tingga ay kumalampag sa semento at sa gitna ng pagkagulat ng mga lalaki, sumigaw si Lourdes. Takbo, Teresa! Sa dagat! Mabilis na gumapang palabas si Teresa, at bago pa man makareaksyon ang mga tauhan ni Kulas, hinablot ni Lord ang isang timba ng langis at ibinuhos ito sa sahig. Nadulas ang unang lalaking susugod sana, dahilan para magkaroon sila ng ilang segundong bentahe. Tumakbo sila patungo sa dulo ng twin kung saan nakadaong ang Lord 1. Ngunit napatigil si Lord. Ang kanyang puso ay tila piniga sa nakita. Sa ilalim ng malalakas na ilaw ng generator, may mga lalaking nagpipinta sa gilid ng kanyang paboritong bangka. Ang pangalang Lord 1, ang pangalang akala niya ay sa kanya, ang pangalang itinuring niyang dangal, ay unti-unti nang natatakpan ng makapal na itim na pintura. Burahin niya yan! Bilisan niyo! Sigaw ni Ramon na humahabol sa kanila, hingal na hingal. Wala nang Lord 1. Mula ngayon ang bangkang ito ay isa na lang pirasong kahoy na pambayad sa utang. Napako ang tingin ni Lourdes sa unti-unting pagkawala ng kanyang pangalan sa katawan ng bangka. Para siyang pinapanood ang sariling libing. Ang bawat hagod ng brush ay tila pagbura rin sa bawat taon na kanyang pagsasakripisyo. Ang bawat patak ng pintura ay tila lason na dumadaloy sa kanyang dugo, agdugong dagat na ipinagmalaki niya noon. Ramon! Hayop ka! Hiyaw ni Lourdes. Ang boses ay umalingaw. Now sa buong bentwen, nadaig pa ang ugong ng papalapit na bagyo. Binura mo ang pangalan ng bangka, pero hindi mo mabubura ang katotohanan. Ang dagat na ito ang nakakaalam kung sino ang tunay na may-ari ng bawat tabla niyan. Huminto si Ramon. Ilang metro lang ang layo sa kanila. Hawak niya ang isang baril, nanginginig ang kanyang kamay, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ang katotohanan ay wala kang kwenta, ate. Matanda ka na. Ang mundong ito ay para sa mga taong marunong gumamit ng utak, hindi para sa mga taong puro puso at sakripisyo lang ang alam. Teresa, sakay! Utos ni Lourdes habang itinutulak ang bata patungo sa isang maliit na bangkang dekatig sa tabi. Ngunit bago pa man makasakay si Teresa, isang malakas na kulog ang yumanig sa paligid. Kasabay nito ang pagdating ni Kulas. Masyado na kayong maingay. Ramon, tapusin mo na ito. Ang bagyo ay malapit na. Kailangan na nating ilipat ang kargamento sa gitna ng dagat bago mag-alas 2. Tumingin si Kulas kay Teresa. Ang kanyang tingin ay mapanuri at nakakadiri. Yan ba ang bata? Isakay na rin yan sa Lord 1. Doon siya maghihintay sa mga bagong amo niya. Hindi! Sigaw ni Lord. Hinablot niya ang kanyang mutsloy at itinutok ito kay Ramon. Kailangan niyo muna akong patayin bago niyo makuha si Teresa. Tumawa si Ramon, isang baliw na tawa. Patayin? Hindi, ate. Mas masakit kung mabubuhay ka.
Mabubuhay ka habang pinapanood mong nawawala ang lahat ng pinahalagahan mo. Ang batuin, ang bahay, at ang paborito mong katulong. Sa isang mabilis na sinyas ni Kulas, dalawang malalaking lalaki ang sumugod at hinablot si Teresa. Pilit na lumalaban ang bata, kinalmot at kinagat ang mga braso ng mga lalaki. Ngunit masyadong malakas ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tinakpan ang bibig ni Teresa ng isang basahan. Lord! Ang huling tingin ni Teresa ay puno ng pagsusumamo bago siya binuhat at isinakay sa Lourdes 1. Agbangka ngayon ay wala na ring pangalan. Teresa! Sigaw ni Lourdes. Susugod sana siya, ngunit isang malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo ang nagpadilim sa kanyang paningin. Habang dahan-dahang nawawala ng malay, ang huling nakita ni Lourdes ay ang pag-alis ng Lourdes 1 mula sa pantalan. Hila ng isang malakas na tagboat patungo sa nagngangalit na karagatan. Ang itim na pintura sa gilid ng bangka ay tila sariwang sugat sa gitna ng gabi. Ang huling narinig niya ay ang malamig na tinig ni Ramon. Iwan niyo na yan dyan. Hayaan niyo siyang lunurin ng bagyo. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng mas malakas, humahalo sa alat ng dagat at sa pait ng pagkatalo ni Lourdes. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, ang kalawanging susi ay nananatiling nakabaon sa kanyang balat. Isang paalala na hanggat hindi pa siya nilalamon ng dagat, ang laban ay hindi pa tapos. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayang na tumutusok sa sugat sa ulo ni Lourdes. Ngunit ang lamig ng gabi ang nagsilbing panggising sa kanyang nangihinang katawan. Idinilat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Ang langit ay kulay ube at itim. Isang babala na ang mata ng bagyo ay malapit na. Wala na ang Lourdes 1. Wala na si Ramon at ang mga tauhan ni Kulas. Ang tanging naiwan sa pantalan ay ang amoy ng sulog na goma at ang ingay ng naggangalit na mga alon na humahampas sa semento. Lourdes! Lourdes, anak! Mula sa kadiliman, lumitaw ang anino ni Mang Tasio, ang pinakamatandang manging-isda sa Bentuen at ang tanging nanatiling tapat sa kanya. Hingal na hingal ang matanda, bitbit ang isang lampara at isang makapal na kapote. Mang Tasio, si Teresa. Kinuha nila si Teresa. Hikbi ni Lourdes habang pilit na bumabangon. Ang kanyang duster ay punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang danggal ay tila wala na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam ko, anak. Nakita ko silang umalis. Patungo sila sa Isla Diwa, dun sa lumang parola kung saan nagtatago ang mga smuggler bago tumawid ng dagat patungong Leyte. Mabilis na sabi ni Mang Tasio. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo papayag na mangyari ito. Inilabas ni Lourdes mula sa kanyang dibdib ang lumang logbook na mahigpit niyang itinago bago siya mawala ng malay. Ang plastik na balot nito ay punit na rin. Ngunit ang mga pahina sa loob ay tuyo pa. Mang Tasio, kailangan nating basahin ito ng maayos. Sabi ni Teresa, narito ang katotohanan. Sabi ni Lourdes. Naupo sila sa ilalim ng isang nakasandig na container van para magtago sa ulan. Pinuksan ni Lourdes ang logbook sa gitnang bahagi kung saan may mga guhit ng Bentuen at ng mga bangka. Doon, nakita niya ang isang pahinang may tila selyo ng dugo, isang lumang tradisyon ng mga mangingisda bilang tanda ng isang sumpa o isang sagradong pangako. Sa aking panganay, Lourdes, basa niya sa sulat ng ama. Alam ko, nagtataka ka kung bakit hindi ko ipinangalan ang Bangtuin sa'yo. Bagkus ay sa isang bangkang hindi ko pinapagalaw. Ang Lourdes 1 ay hindi lamang isang sasakyang pandagat. Ito ang tagapagtago ng aming kasalanan ni Lourdes, ang ina ni Teresa. Ngunit higit sa lahat, sa ilalim ng sahig ng kapitan, sa pagitan ng dalawang tabla ng nara, naroon ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumento ng pagkilala kay Teresa. Ipinangalan ko sa iyo ang anak ko, dahil ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Ikaw ang gagawa ng katarungang hindi ko kayang gawin. Napatigil si Lourdes. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng pagsisisi. Buong buhay niya, naramdaman niyang kinalimutan siya ng kanyang ama. Akala niya, ang lahat ng pagsasakripisyo niya para sa mga kapatid ay hindi napapansin.
Pero ang totoo, alam ng kanyang ama na si Lord lang ang may kakayahang itama ang lahat. Ang pangalang Lord ay hindi lang pala isang tribute sa isang nakaraang pag-ibig. Ito ay isang pasa na ibinigay sa kanya dahil sa tiwala ng matanda sa kanyang katatagan. Mang Tasyo, ang titulo. Ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na peke ang hawak ni Ramon ay nasa loob mismo ng Lord One. Sabi ni Lourdes, ang boses ay naging matigas at puno ng awtoridad. Kailangang makuha natin ang mga dokumentong yon bago makarating ang bangka sa Leyte. Kapag nawala ang bangkang yon, wala na tayong patunay. Pero Lourdes, ang bagyo, babala ni Mang Tasyo. Signal number 3 na. Walang bangkang batino ang lalabas sa ganitong panahon. Jugong dagat tayo, Mang Tasyo, sigaw ni Lourdes. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ng matanda. Itinuro sa akin ni tatay kung paano sumayaw sa alon. Hindi ko hahayaan na maging bayad utang ang kapatid ko. Hindi ko hahayaan na lamunin ng kasakiman ni Ramon ang lahat ng pinaghirapan natin. Sa sandaling iyon, ang takot ni Lourdes ay naglaho. Ang bawat sarswela ng buhay niya, ang paghihirap, ang gutom, ang pagtataksil ng mga kapatid, ay nagtipon-tipon para maging isang dambuhalang lakas. Tumakbo sila patungo sa dulo ng pier kung saan nakatali ang lumang bangka ni Mang Tasyo, ang Sikatuna. Hindi ito kasing bilis na mga bagong bangka ni Ramon, pero ito ay subok na sa maraming bagyo. Habang inihahanda nila ang makina, nakita ni Lourdes ang dalawa pa niyang kapatid, sina Mario at Benji, na nagtatago sa anino ng bodega. Mukhang natatakot sila at puno ng pagsisisi ang mga mukha. Ate? Tawag ni Mario, nanginginig ang boses. Nakita namin ang ginawa ni Ramon kay Teresa. Hindi namin alam na ganito kalala ang mangyayari. Akala namin pera lang ang kailangan niya para sa negosyo. Tumingin si Lord sa kanila nang may halong poot at awa. Ang katahimikan ninyo ay kasing talim ng kutsil, yun ni Ramon, Mario. Kung gusto ninyong maging tunay na lalaki, tumulong kayo rito, sakay, o habang buhay ninyong dadalhin ang konsensya ng pagpatay sa sarili ninyo kapatid. Nagkatinginan ang dalawa at, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sumunod sila ng walang reklamo. Tumalon sila sa bangka at tinulungan si Mang Tasyo sa mga lubid. Ang Sikatuna ay dahan-dahang lumabas ng langtwin, humaharap sa naglalakihang alon. Sa gitna ng dilim, tanging ang kidlat ang nagbibigay ng liwanag. Hawak ni Lord ang manibela. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng hangin at ang kanyang muka ay basang-basa ng alat at ulan. Ramon! Bulong ni Lourdes sa gitna ng hangin. Dinala mo ang laban sa dagat. Dito wala kang pera. Dito wala kang abogado. Dito ang tanging batas ay ang lakas ng loob at ang hustisya ng mga alon. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang maliit na batek ng liwanag, ang tugboat na humihila sa Lourdes 1. Ang habulan sa gitna ng kamatayan ay nagsimula na. Ngunit hindi napansin ni Lord na sa ilalim ng upuan ng Sikatuna, may isang radio transmitter na dahan-dahang umiilaw. Isang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Hayaan niyo silang lumapit. Mas madaling lumunod ng mga saksi sa gitna ng dagat. Ang dagat ng Cebu ay tila naging isang nagnangalit na halimaw. Ang bawat hampas ng alon sa katawan ng Sikatuna ay nagpapatunog sa luma nitong kahoy. Tila nagbabantang magkakapira-piraso sa anumang sandali. Sa gitna ng dilim, ang ulan ay tila mga latigo na humahampas sa mukha ni Lourdes, ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ngayon ay nagliliyab sa determinasyon. Ate, masyado malaki ang mga alon. Hindi natin sila maabutan. Sigaw ni Mario habang nakakapit ng mahigpit sa gilid ng bangka. Ang kanyang mukha ay maputla, puno ng pagsisisi at takot. Huwag kang bibitaw, Mario. Kung kailangan lumangoy ako hanggang sa gitna ng dagat, gagawin ko. Bulyaw ni Lourdes pabalik. Benji, tingnan mo ang radar. Malapit na tayo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng bawat kislap ng kidlat, anino ng Lord 1 ay makikita. Ang bangkang iyon, na dati ay simbolo ng kanilang danggal, ngayon ay tila isang kabaong na lumulutang sa gitna ng unos. Makita ni Lord si Ramon sa deck, nakasuot ng dilaw na kapote,
at sa tabi niya ay si Kulas na may hawak na baril. "Ramon!" sigaw ni Lord, bagamat nilalamon ng hangin ang kanyang boses. "Ibigay mo sa akin ang bata. Ramon, huling pagkakataon na ito. Huwag mong ituloy ang kasalanang ito." Mula sa kabilang bangka, gumamit si Ramon ng megaphone. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng pangungutya sa gitna ng bagyo. "Umalis ka na rito, ate! Mamatay ka lang sa ginagawa mo! Baliw ka na! Ang Lourdes 1 ay akin na! Ang lahat ng ito ay akin!" "Hindi sa iyo ang lahat, Ramon!" hiyaw ni Lourdes. Inilabas niya ang lumang logbook at itinaas ito sa kabila ng malakas na ulan. "Alam ko na ang katotohanan. Alam ko na kung sino si Teresa. Alam ko na kung bakit mo siya gustong itapon sa Leyte. Dahil siya ang tunay na may-ari ng bawat tabla ng bangkang iyan. Siya ang dugong dagat na tunay na minahal ni tatay." Napatigil si Ramon. Kahit sa malayo, nakita ni Lord ang paninigas ng balikat ng kanyang kapatid. Ang lihim na pilit niyang ibinaon ay muling nabuhay sa gitna ng unos. Biglang hinila ni Ramon si Teresa palabas ng cabin. Ang bata ay nakatali ang mga kamay, basang-basa at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Kumuha si Ramon ng isang pirasong papel, ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian at isang pluma. "Pirman mo ito, Piping!" sigaw ni Ramon kay Teresa. Dinidikit ang papel sa basang lamesa ng deck. "Pirman mo ito ngayon din o itatapon kita sa gitna ng grito." Umiling ng umiling si Teresa. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan, ngunit may isang uri ng katigasan sa kanyang muka na ngayon lang nakita ni Lord. Si Teresa ay hindi na ang maamong katulong. Siya ay isang anak ng dagat na tumatangging sumuko sa isang mapang-api. "Ramon! Kapatid mo siya!" sigaw ni Lourdes, pilit na inilalapit ang sikatuna sa Lourdes 1. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bangka ay mapanganib na isagmaling kalkula lang at magbabanggaan sila sa gitna ng naglalakihang alon. "Mismong dugo ni tatay ang dadanak sa mga kamay mo. Maaati mo ba yon? Inalagaan kita, Ramon. Pinakain kita. Yan ba ang itinuro ko sa'yo?" "Wala kang itinuro sa akin kundi ang maging alipin ng Bentwen," sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Lagi kang tama, lagi kang banal. Nakakasuka ang kabutihan mo, ate. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng buhay na hindi amoy isda." Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Ramon ang buhok ni Teresa at itinutok ang baril sa ulo nito. "Pirman mo, Teresa! 1, 2! Huwag!" hiyaw ni Lourdes. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang alon ang humampas sa gilid ng Lourdes 1. Ang bangka ay tumagilid ng matindi, dahilan upang mawalan ng balanse si Ramon. Nagkaroon ng pagkakataon si Teresa. Buong lakas niyang sinipa ang binti ni Ramon at tumakbo patungo sa gilid ng deck, pilit na tumatalon patungo sa sikatuna. "Teresa, ang kamay mo!" sigaw ni Lourdes. Binitawan niya ang manibela at lumapit sa gilid ng bangka, pilit na inaabot ang bata. Ngunit bago pa man mag-abot ang kanilang mga kamay, mabilis na nakabawi si Ramon. Hinablot niya ang damit ni Teresa at marahas itong hinila pabalik. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kulog. Hindi tinamaan si Teresa, ngunit ang bala ay tumama sa rehas ng sikatuna, nagpalsik ng mga tipak ng kahoy sa mukha ni Lord. "Sa susunod, sa kanya natatama ito!" banta ni Kulas, na ngayon ay nakatutok na rin ang baril kay Lord. "Umalis na kayo rito kung ayaw ninyo maging pakain sa pating." Mabilis na hinila ni Ramon si Teresa pabalik sa loob ng bunlay, pilot house. Ang huling nakita ni Lord ay ang mukha ni Teresa na nakadikit sa salamin. Ang kanyang bibig ay bumubuo ng isang salitang walang tunog. "Ate?" Pagkatapos ay, narinig ni Lourdes ang pag-ugong ng makina ng tugboat. Mas bumilis ang pagtakas nila. Ang liwanag ng Lourdes 1 ay unt-unting lumiliit, nilalamon ng makapal na kurtina ng ulan at ng nagnanggalit na bagyo. "Ate, hindi na natin sila kaya! Masyadong malakas ang hangin!" sigaw ni Benji, pilit na kinokontrol ang bangka na ngayon ay halos mapuno na ng tubig. Napaupo si Lord sa basang sahig ng sikatuna. Ang logbook na hawak niya ay basang-basa na.
Ngunit ang kanyang pagkahahawak dito ay tila ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat taon ng pagtitiis ay tila humantong sa sandaling ito. Ang panuurin ang kanyang kapatid na maging isang halimaw at ang kanyang kapatid na babae na mawala sa gitna ng dilim. Hindi, bulong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na humugas sa kanyang mga luha. Ang bagyo ay hindi pa tapos at gayon din siya. Ang bawat alon na humahampas sa kanila ay tila isang paalala. Ang dagat ay nagbibigay, ngunit ang dagat din ang may kapangyarihang bumawi. Mang Tasio, Mario, Benji, ihanda ninyo ang lahat ng lakas ninyo, sabi ni Lourdes. Tumatayo siya ng may panibagong lakas. Susundan natin sila hanggang sa dulo ng impyerno kung kailangan. Dahil sa gabing ito, titigil na ang pagiging martir ni Lourdes. Ngayon, magiging biktima sila ng sarili nilang unos. Ang cliffhanger ay malinaw. Ang Lord One ay papasok na sa pinakamadelikadong bahagi ng dagat, ang Raan Sanho ng Diwa. At si Lord ay hundang itaya ang lahat para sa isang huling pagkakataon na mabawi ang kanyang pamilya. Ang bawat bugso ng hangin ay tila galit na sigaw ng isang dambuhala, at ang sikatuna ay tila isang maliit na laruang gawa sa papel na ipinapadpad sa gitna ng naglalakihang alon. Ngunit sa likod ng manibela, ang mga kamay ni Lourdes ay tila bakal. Hindi siya kumukurap kahit na ang alat ng dagat ay humahapdi na sa kanyang mga mata. Sa gabing ito, ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ate! Pumasok na ang tubig sa engine room! Mamamatay tayo rito! Hiyaw ni Benji habang pilit na isinasalok ang tubig palabas gamit ang isang balde. Ang boses niya ay halos malunod sa ugong ng bagyo. Huwag kang bibiti, Benji! Mario, hawakan mo ang tali ng katig! Huwag mong hahayaang gumigay yan! Bulyaw ni Lourdes pabalik. Ang kanyang boses, na dati ay malumanay at mapagtiis, ngayon ay puno ng otoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Tumingala si Lourdes. Sa bawat kislap ng kidlat, nakikita niya ang anino ng tugboat na humihila sa Lourdes One. Papasok na sila sa kipot ng Diwa, ang pinakamadelikadong bahagi ng karagatan sa panahong ito. Ang Raan Sanho o mga bahura doon ay matatalas na parang mga ngipin ng pating. At sa ganitong kalakas na agos, kahit ang pinakamalaking barko ay pwedeng mahiwa ng buhay. Ramon! Hindi mo kabisado ang dagat na ito! Bulong ni Lourdes sa sarili. Akala mo, ang makina at bakal ang magliligtas sa'yo. Pero ang dagat, hindi nababayaran ng pera. Alam ni Lourdes na mas mabilis ang tugboat ni Kulas. Pero alam din niya ang sikreto ng agos. Mayroong isang makitid na lagusan sa pagitan ng mga bahura na tinatawag nilang daanan ng mga kaluluwa. Mapanganib ito, ngunit ito ang tanging paraan para maunahan sila at maharang ang Lourdes One bago ito tuluyang makalabas sa bukas na dagat patungong Leyte. Mang Tasyo! Kakaliwa tayo sa may batong buhay! Utos ni Lourdes. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tasyo. Lord, magpapakamatay tayo roon. Walang sinumang matino ang gadaan dun sa gitna ng signal number 3. Mas mabuti nang mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na alam kong hinayaan kong mabulok ang kapatid ko sa kamay ng mga halimaw. Sagot ni Lord, at sa isang marahas na pihit ng manibela, inilihis niya ang sikatuna patungo sa naglalakihang mga bato. Ang mga alon ay tila mga pader na bumabagsak sa kanila. Ang sikatuna ay gumaing ng matindi. Ang bawat tabla ng kahoy ay humihingi ng saklolo. Lunit sa gitna ng panganib, tila may kakaibang kapangyarihang gumagabay kay Lord. Naalala niya ang bawat turo ng kanyang ama, ang pagbasa sa kulay ng tubig, ang pakiramdam sa ilalim ng bangka, at ang pakikinig sa bulong ng hangin. Sa loob ng ilang minuto na tila kawalang hanggan, ang sikatuna ay sumayaw sa pagitan ng mga matatalas na bahura. Isang maling galaw lang at tapos na sila. Ngunit lumabas sila sa kabilang dulo at doon, ilang metro lang ang layo, ay ang Lourdes One. Ate, tingnan mo! Turo ni Mario.
Ang tugboat ni Kulas ay nagsisimulang maglabas ng itim na usok. Ang malalakas na alon ay naging kalaban ng kanilang mabigat na karga. Dahil sa bilis at sa bigat ng Lord One, tila hindi na makayanan ng makina ng tugboat ang puwersa ng dagat. Bam! Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa tugboat. Ang makina nito ay tuluyan ng bumigay. Ang tugboat at ang Lord One ay nagsimulang magpaikot-ikot. Walang kontrol, dahan-dahang tinatangay ng agos patungo sa matatalas na bahura ng diwa. Namatayan sila ng makina, sigaw ni Mang Tasyo. Nakita ni Lord si Ramon at Kulas na lumabas sa deck, nagkakagulo, pilit na nagsusuot ng life jacket. Si Ramon ay tila isang basang sisiw, nawala ang lahat ng kayabangan habang nakatingin sa dambuhalang alon na malapit nang lumamon sa kanila. Teresa! Hiyaw ni Lourdes. Nakita niya ang bintana ng pilot house ng Lourdes 1. Doon nakadikit ang maliit na palad ni Teresa, humihingi ng tulong. Ang bata ay nakakulong sa loob at walang sinuman sa mga lalaking kasama niya ang nag-iisip na iligtas siya. Ang tanging iniisip ni Ramon at Kulas ay ang sarili nilang kaligtasan. Iligtas natin siya, ate! Sigaw ni Mario, na ngayon ay handa nang tumalon sa dagat para sa kanyang kapatid. Benji, Mario, ihanda ang mga sarbabida at lubid, utos ni Lord. Mang Tasyo, itatabi ko ang sikatuna sa gilid nila. Kailangan natin makuha ang bata bago tumama ang bangka sa mga bato. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Lourdes si Ramon. Hawak nito ang isang maliit na bag. Malamang ay ang mga dokumento at ang selyo. Sa halip na tulungan si Teresa, mabilis na tumalon si Ramon patungo sa isang maliit na life raft. Kasama si Kulas, hinahayaan ang Lourdes 1 na dahan-dahang lumubog kasama ang piping bata sa loob. Ramon, ang kapatid mo! Sigaw ni Lourdes. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Ramon kay Lourdes mula sa life raft. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit mayroon pa ring bahid ng kasamaan. Hayaan mo na siya, ate. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Patay na ang batang yan. Ang Lourdes 1 ay humampas sa unang bahura. Isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw. Nagsimulang pumasok ang tubig sa loob ng bangka. Hindi, bulong ni Lourdes. Hindi ako papayag. Binitawan ni Lord ang manibela at kinuha ang kanyang luma at kinalawang na motsloy. Tumingin siya kina Mario at Benji. Kayo na ang bahala sa sikatuna. Mang Tasyo, huwag ninyong bibitiwan ang distansya. Bago pa man sila makasagot, tumalan si Lord sa gitna ng nagangalit na dagat. Ang lamig ng tubig ay tila kumagat sa kanyang buto, at ang lakas ng alon ay pilit siyang hinihila pa ilalim. Ngunit ang imahe ng mukha ni Teresa ay nagsilbing angkla niya. Habang lumalangay si Lord patungo sa lumulubog na Lord 1, isang dambuhalang alon ang muling humampas. Ang bangka ay tumagilid ng husto, at ang pinto ng pilot house kung saan nakakulong si Teresa ay tuluyan ng nalubog sa tubig. Ang cliffhanger. Si Lourdes ay nasa gitna ng dagat, pilit na inaabot ang lumulubog na bangka, habang si Teresa ay mabilis na nauubusan ng hangin sa loob. Samantala, ang life raft ni Ramon ay dahan-dahang nilalamon ng dilim, bit-bit ang lahat ng ebidensya ng kanila kayamanan. Ang dagat ay parang isang dambuhalang bibig na nagtatangkang lamunin ang lahat ng ingay, lahat ng galit, at lahat ng buhay sa gabing yon. Sa ilalim ng nagnangalit na mga alon, ang tanging naririnig ni Lord ay ang mabilis na kabog ng kanyang sariling puso. Isang tunog na mas malakas pa sa ugong ng bagyo. Ang tubig ay malamig, matalas, at tila may mga kamay na humihilas sa kanyang mga binti pa ilalim. Ngunit ang bawat hampas ng kanyang braso ay puno ng desperasyon at panata. Teresa! Ang sigaw ni Lourdes ay nalunod sa tubig alat nang muli siyang hampasin ng isang dambuhalang alon. Nang muli siyang lumutang, nakita niya ang Lord 1. Ang bangka ay nakatagilid na. Ang kalahati ng katawan nito ay yakap na ng madilim na karagatan. Ang pilot house, kung saan nakulong ang kanyang kapatid, ay mabilis na napupuno ng tubig. Nakita ni Lord ang maliit na mukha ni Teresa sa likod ng salamin. Ang mga mata nito ay dilat na dilat,
punong-puno ng takot, at ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kinakalmot ang matibay na salamin. Bunglakas na lumangoy si Lourdes hanggang sa marating niya ang gilid ng lumulubog na bangka. Kumapit siya sa rehas na baka na tila humihiwa sa kanyang palad. Gamit ang kanyang kinalawah na mutsluy, ang kawil na naging saksi sa 3 dekada ng kanyang paghihirap, bunglakas niyang hinampas ang salamin ng pilot house. Klang! Walang nangyari. Masyadong matibay ang salamin. Muling hinampas ni Lourdes, ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ang kanyang hininga ay paos na. Teresa, lumayo ka sa salamin! Kumpas ni Lourdes kahit alam niyang hindi siya naririnig. Sa ikatlong pagkakataon, gamit ang huling hibla ng kanyang lakas at ang put na namuo sa kanyang puso laban sa lahat ng kawalang katarungan, muling bumaon ang mutsluy sa salamin. Crack! Isang maliit na lamat ang lumitaw. Kasabay nito ang pagpasok ng tubig sa loob ng cabin. Ngunit hindi tumigil si Lourdes. Hinablot niya ang isang pirasong bakal mula sa bakbak na bahagi ng deck at ipinantikas ito sa lamat. Sa wakas, nabasag ang salamin. Mabilis na pumasok ang tubig, ngunit mas mabilis na naabot ni Lourdes ang kamay ni Teresa. Hinila niya ang bata palabas mula sa maliit na siwang, sa mismong sandali na ang buong kabana ay tuluyan ng nilamon ng dagat. Nandito na si ate! Nandito na si ate! Bulong ni Lourdes habang nakayakap ng mahigpit sa nanginginig na katawan ni Teresa sa gitna ng naglalakihang alon. Ngunit hindi pa tapos ang sakuna. Ang Lourdes 1 ay mabilis nang humahampas sa mga matatalas na bahura ng diwa. Habang nakakapit sa isang lumulutang na piraso ng kahoy, nakita ni Lourdes ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Ilang metro ang layo, ang life raft ni Ramon at Kulas ay naipit sa pagitan ng 2 malalaking bato. Ang raft ay nagsisimula ng mabutas dahil sa talas ng mga bahura. Si Kulas ay wala na, malamang ay tinangay na ng malakas na agos. Ngunit si Ramon ay naroon pa, nakakapit ng mahigpit sa kanyang maliit na bag na naglalaman ng mga titulo at ng selyo. Lourdes! Tulungan mo ako! Hiyaw ni Ramon nang makita ang kanyang kapatid. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa kamatayan. Lourdes, kapatid mo ako! Iligtas mo ako! Tumingin si Lourdes kay Ramon. Naroon ang lalaking nagnakaw sa kanya ng danggal. Naroon ang lalaking handang pumatay sa sarili nilang dugo para sa pera. Naroon ang lalaking nagtapon sa kanya sa putikan. Sa isang sandali, pumasok sa isip ni Lourdes na hayaan na lang si Ramon. Isang bitaw lang, at tapos na ang lahat ng kanyang problema. Ang dagat na ang gagawa ng katarungan para sa kanya. Ate? Mahinang ungol ni Teresa na nakasabit sa leeg ni Lourdes. Tiningnan ni Lourdes ang kanyang kapatid na babae at pagkatapos ay muling tumingin kay Ramon. Naalala niya ang pangako niya sa kanilang ama sa logbook, ang pangakong protektahan ng pamilya. Hindi ang pamilyang binuo ng kasakiman, kundi ang pamilyang binuo ng pag-ibig at sakripisyo. Kung hahayaan niyang mamatay si Ramon nang wala siyang ginagawa, hindi ba't magiging katulad din siya ng kanyang kapatid? Mang Tasyo! Ang lubid! Sigaw ni Lourdes patungo sa sikatuna na dahan-dahang lumalapit sa kabila ng pang-anib. Inihagis ni Mario ang lubid. Nasalo ito ni Lourdes. Gamit ang isang kamay, binuhat niya si Teresa patungo sa direksyon ng sikatuna. Ngunit bago siya sumakay, muli niyang tiningnan si Ramon. Ibigay mo sa akin ang bag, Ramon! Bitawan mo ang bag at abutin mo ang kamay ko! Sigaw ni Lourdes. Ngunit si Ramon, sa kabila ng banta ng kamatayan, ay mas lalo pang hinigpitan ng yakap sa kanyang bag. Hindi! Ang titulo, ang bintwin, akin ito, hindi ko ito bibitawan! Ramon, mamamatay ka! Wala nang silbi ang papel na yan sa ilalim ng dagat! Hiyaw ni Lourdes. Isang dambuhalang alon, and pinakamalaking nakita ni Lourdes sa buong buhay niya, ay bumuo sa likuran ni Ramon. Tila ito ang huling hatol ng dagat. Ramon, ang kamay mo! Huling pagkakataon na nag-abot ang kanilang mga mata. Nakita ni Lourdes ang pagsisisi, ang takot, at ang huling kislap ng kasakiman sa mga mata ni Ramon. Sa halip na abutin ang kamay ng kanyang kapatid,
mas pinili ni Ramon na gamitin ang dalawang kamay para yakapin ang bag ng pera at dokumento. Humampas ang alon. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tubig ang umalingaw-ngaw. Nang humupa ang bula, wala na ang life raft. Wala na si Ramon. Ang tanging naiwan ay ang madilim na ibabaw ng dagat at ang mga tipak ng kahoy mula sa Lourdes 1. Ramon! Sigaw ni Lourdes. Ngunit tanging ang hag-init ng hangin ang sumagot sa kanya. Hinila ni Mario at Benji si Lourdes at Teresa paakyat sa sikatuna. Napahiga si Lourdes sa basang deck. Ang kanyang katawan ay wala nang naramdamang lakas. Ang kanyang puso ay tila isang hungkag na kuwebang pinasok ng tubig. Nanatili siyang nakahiga habang ang sikatuna ay dahan-dahang umiiwas sa mga bahura, pabalik sa dalampasigan. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman ni Lord ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang palad. Si Teresa. Basang-basa, nanginginig, ngunit buhay. Inabot ni Teresa ang isang bagay na nakuha niya bago sila tuluyang lumabas ng Lourdes 1. Ang lumang kahon ng Nara na naglalaman ng tunay na logbook at ang selyo ng ama na itinago ni Teresa sa ilalim ng kanyang damit. Naiwan man sa ilalim ng dagat ang peking titulo at ang kasakiman ni Ramon, dala-dala ni Lord ang katotohanang mas matibay pa sa anumang papel. Ang bagyo ay nagsisimulang humina. Ang langit ay unt-unting nagiging kulay abo, isang tanda na ang bukang liwayway ay malapit na. Ngunit para kay Lourdes, ang katarungan ay hindi dumating sa parang inakala niya. Dumating ito kasabay ng isang masakit na paalam sa kapatid na hindi na kailanman matututo, at isang bagong simula para sa kapatid na ngayon lang tunay na nakahanap ng tahanan. Tumayo si Lord dahan-dahan at tumingin sa malawak na karagatan. Ang Lourdes 1 ay wala na, ngunit ang pangakong nakatali sa kanyang pangalan ay mananatiling buhay, hindi sa mga dokumento, kundi sa bawat alon na hahampas sa kanilang dalampasigan. Ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Cebu, matapos ang isang dambuhalang bagyo, ay may dalang kakaibang ganda. Ang langit ay tila hinugasan ng ulan, naging kulay rosas at ginto, at ang dagat ay naging kalmado na tila humihingi ng paumanhin sa idinulot nitong pighati. Sa Bentuen, ang mga labi ng mga sirang bangka at mga nagkalat na lambat ay nagsisilbing paalala ng bagsik ng nagdaang gabi. Dahan-dahang dumaong ang sikatuna sa pantalan. Nakatayo sa unahan ng bangka si Lord, ang kanyang duster ay tuyo na, ngunit puno ng mansa ng asin at putik. Sa tabi niya ay si Teresa, na nakabalat sa isang tuyong kumot, ang mga mata ay nakatitig sa dalampasigan na dati ay naging bilangguan niya, ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang kalayaan. Nagtipon-tipon ang mga taga-barangay sa pier. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng pag-aalinlangan at bulong. Naroon din si Ate Valdez, ang abogado ng kanilang ama, na tila naghihintay ng mga kasagutan. Nang bumaba si Lourdes sa bangka, hindi siya yumuko. Hindi gaya noong gabi ng fiesta, kung saan pinalaya siya ng may kahihiyan, na yon ay naglakad siya ng may taas, no? Ang bawat hakbang niya sa simento ng pantalan ay may dalang autoridad ng isang babaeng dumaan sa apoy at tubig para lang mabawi ang kanyang danggal. Ate Lourdes? Lumapit ang isang kapitbahay, si Marites, ang tindera na dati ay nakichismis sa kanyang pagbagsak. Totoo ba ang balita? Si Ramon... Wala na raw si Ramon? Tumingin ng diretso si Lord sa kanya. Ang dagat ang nagbigay kay Ramon ng pagkakataon, ngunit ang kasakiman niya ang pumili ng kanyang hantungan. Ang hustisya ng langit ay hindi nagbubulag-bulagan, Marites. Lumapit si Ate Valdez at tiningnan ang kahon ng Nara na hawak ni Teresa. Lord, nahanap niyo ba ang sinasabi ninyo? Pinuksan ni Lourdes ang kahon sa harap ng lahat. Inilabas niya ang orihinal na titulo ng lupa, ang dokumento ng pagkilala kay Teresa, at ang tunay na selyo ng kanilang ama na may nakaukit na disenyo ng isang angkla at isang puso. Heto ang katotohanan, attorney. Malakas na sabi ni Lord upang marinig ng lahat. Ang Bentuen na ito ay hindi kailanman naging kay Ramon sa pamamagitan ng pandaraya. At ang batang ito, si Teresa, ay hindi isang katulong. Siya ay isang tunay na anak ng aking ama, ang tagapagmana ng kalahati ng lahat ng ari-ariang ito. Mula ngayon,
wala nang itatago, wala nang ikahihiya. Napatungo ang mga tao, ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga. Ang hiya na ipinataw kay Lord ay bumalik sa mga taong madaling naniwala sa kasinungalingan. Tumingin si Lord kina Mario at Benji na nakatayo sa likuran niya. Ang dalawang lalaki ay basang-basa pa rin, pagod, at ang mga muka ay puno ng pagsisisi. Ate, lumapit si Mario at lumuhod sa harap ni Lourdes. Patawarin mo kami. Nabulag kami ng pangako ng pera ni Ramon. Hinayaan naming hiyain ka at saktan si Teresa. Wala kaming kwentang mga kapatid. Bumuntong hininga si Lourdes. Ang kanyang puso ay sugatan at ang pilat ng pagtataksil ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit tiningnan niya si Teresa at nakita niya sa mga mata ng bata ang pagnanais para sa kapayapaan. Tumayo kayo, utos ni Lourdes. Ang pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang luhod lang. Maraming utang si Ramon sa mga masasamang tao at ang tuwid ay kailangang magbayad sa mga legal na obligasyong iniwan niya. Mula ngayon, magtatrabaho kayo rito bilang mga ordinaryong mangingisda. Pagpapaguran ninyo ang bawat butil ng kanin na isusubo ninyo, gaya ng ginawa ko para sa inyo noong mga bata pa kayo. Yan ang tanging paraan para mabayaran ninyo ang kasalanan nyo kay Teresa at sa akin. Walang nagawa sina Mario at Benji, kundi tumango. Ito ang kanilang karma. Ang maglingkod sa ilalim ng pamumuno ng ate na dati nilang itinakwil. Lumipas ang mga buwan. Ang bentwen ay muling sumigla, ngunit may malaking pagbabago. Ang pangalang Lourdes Juan ay wala na. Sa itaas ng arko ng pantalan, isang bagong karatula ang nakasulat. Dalampasigan ng magkapatid Lourdes and Teresa. Isang hapon, habang nagtutuyo ng mga bagong lambat si Lord, lumapit sa kanya si Teresa. Ang bata ay nag-aaral na ngayon sa isang espesyal na paaralan para sa mga may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na pisara at isinulat ang isang mensahe para kay Lord. Ate, masaya na ba si tatay? Mumiti si Lord at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. Sigurado ako, Teresa. Dahil sa wakas, ang pamilyang ito ay hindi na nakatali sa mga lihim at kasinungalingan. Malaya na tayo. Tumingin si Lord sa malawak na dagat. Wala na ang kanyang martyrdom. Hindi na siya ang babaeng nagpaparaya hanggang sa mawala ng sariling pagkatao. Ngayon, siya ay isang babaeng may ari-arian, may pangalan, at may pamilyang binuo sa katotohanan. Hindi siya bumalik sa nakaraan. Hindi niya nakuha muli ang kanyang ama, at hindi na rin bumalik si Ramon. Ang happy ending ni Lourdes ay hindi ang pagkakaroon ng yaman, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Kinuha ni Lourdes ang huling piraso ng istang tuyo, inamoy ang alat ng dagat na naging saksi sa kanyang paghihirap, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malalim. Isang hingang, walang halong bigat, walang halong takot. Ang dagat ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, ngunit sa bawat alon na dumarating, alam ni Lord na kayanan niyang sumabay sa agos, dahil siya na ang kapitan ng sarili niyang buhay.